Okay. So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, may bali-balita po ngayon na totoo daw na merong arrest warrant na si Bato. At yung isa sa mga nagsiwalat ngayon nito, bukod nga po kay Boying Rimulya, si, pangalan nito? Si Bakla. Si Roque. Roque! Oo, di ba? Yan. Ba't ganyan mukha ni Roque? Yung mukha ni Roque, nakanganga na naman. Si Roque, kahit sa picture nakanganga, no? Siguro, namiss na nito sumubo. So, sabi ni Harry Roque claims ICC warrant versus Bato de la Rosa already out. Alam niyo mga kababayan, no? Nagtataka po talaga ako dyan sa dahig, eh. Nagtataka din po ako dyan sa Netherlands, eh. Tingnan mo kasi dito sabi nga po ni Harry Roque, huwag daw po magpapakidnap si Bato sa ICC. Ang nakakapagtaka dito, bakit tinotolerate to ng Netherlands? Tingnan nyo ang ICC nasa Netherlands. Si Harry Roque nasa Netherlands din. Tapos sasabihin ni Harry Roque, sa loob mismo ng Netherlands, kung saan nga nandun sila, na huwag kang magpaparesto sa ICC. Kikidnapin ka niyan. Pag pinapayagan yung ganyan. Nagtataka rin ako sa ICC, di ba? Bakit saan pala? Nagtataka rin ako sa Netherlands, eh. Ba't pinapayagan nila maganyan-ganyan sa Harry Roque, eh? Puta, binabasos yung ICC sa mismong bansa ninyo. Kung saan nandun din yung di ba? Kung saan nandun din yung dahig. Oh. Former presidential spokesperson Harry Roque on Sunday claimed that the International Criminal Court warrant of arrest against Senator Bato de la Rosa is already out. Oo. Okay, Roque barred in the information the same day. He announced that he submitted a letter to the International Criminal Police sa Interpol to reject the Philippine government request for a red notice against him. Ayun. Senator Bato, your warrant of arrest is out. Huwag kang pakidnap. Insists that you have the right to be brought before the Philippines court. Di ba? So kaya pala nalaman pala ni Harry Roque na may arrest warrant na si Bato kasi sumulat daw po siya sa Interpol. So puta naman Roque, para naman tangan nito, no? So ganun pala, no? So ganun pala ka-powerful si Roque. Si Roque, ang ginawa pala ni Harry Roque, sumulat siya sa Interpol na huwag siyang arestuin ng Interpol kasi nga meron ng request, di ba? So nakita niya raw na may arrest warrant raw si Bato sa Interpol dahil sumulat siya sa Interpol. Parang puta, parang lakas mo naman. Ayos talaga to, no? Parang, na naman tayo, eh. Pasikat ka na naman, eh. Pero by the way, no? Totoo man o hindi itong ginawa ni Harry Roque. Ulitin ko lang, nagtataka pa rin po ako. Ba't pinapayagan po ng Netherlands ito? In the first place po, si Harry Roque po nasa loob ng Netherlands. At andun din po yung ICC sa Netherlands. So, ba't pinapayagan niyo yan? Na parang, ang pinapalabas nito ni Harry Roque, kidnapper po yung ICC. Kasi same word na naman ang sinabi niya, eh. Kidnap na naman, eh. Ay, ang point dito, mga kababayan, isa po ito sa mga rason kung bakit hindi makalaya si Digong. Sa ganyang klaseng narrative, kidnap. Tapos ngayon, gagamitin nyo na naman ito kay Bato de la Rosa. Paano pag nahuli si Bato? Tapos yung narrative nyo, kidnap na naman. Hindi na kayo nakatulong. Di ba? So ngayon, ito yung statement niya, ito yung statement nga po ni, ito yung report from News 5 pala. Sige. Warrant of arrest ng International Criminal Court o ICC laban kay Senador Bato de la Rosa. Ayon po yan kay dating presidential spokesperson Harry Roque. May payo pa si Roque kay Senador Bato. Wag daw siyang magpapakidnap at igiit ang karapatan niyang madala muna sa Korte ng Pilipinas. Noong Nobyembre, ibinunyag ni Ombudsman Jesus Crispin Boying Rimulya na may arrest warrant na ang ICC laban kay De La Rosa dahil sa pagkakaugnay niya sa war on drugs ng nakaraang administrasyon. Mula po noon, hindi na humarap si De La Rosa sa Senado. Sinabi naman ni Rimulya na nasa Pampanga ang senador at patuloy na binabantayan ng mga otoridad.
Sa ngayon, wala pa ring natatanggap na kopya ng umano'y warrant ang DOJ, DFA at DILG. Mga kapatid, Andre Felix po, manatiling may alam. Ayan ha. So, tinan nyo to mga babayan, no? Okay. So, ang point kasi dito mga ka-streetwise, no? Talaga naninindigan po talaga na may arrest warrant na po talaga si Bato. Kahit wala pa tayo nakikitang kopya. And by the way, isa to sa mga sa mga pinaglalaban ni sa kinakatakutan ni Bato. Tingnan niyo to So ang problema ni Bato ngayon, pati kasi DILG, on the board, yung DILG. So sabi ng DILG dito, no? With the validated ICC warrant, the Senator De La Rosa will be arrested. Yan sabi yan ni John Vic Rimulya. So, pag meron na raw pong validated na ICC warrant si Bato, ulihin daw po talaga nila. Di ba? The Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya on Wednesday said that the validated International Criminal Court arrest warrant is issued against Bato de la Rosa. The Philippine government will implement it. Di ba? So, matindi to. The Interior Secretary, brother and Ombudsman Crispin Rimulya last November claimed he had been shown a copy of the ICC arrest warrant but it had not yet been verified. Kung lumabas na ang warrant of arrest as validated by the Philippine Center of Transnational Crime or the DOJ, the Interpol, di-arrestuin namin siya. Oy, Bato! Ayan na, arrestuin ka na daw. Dapat hindi lang ang bank account na okay. So, ngayon, mga kababayan, ito pa yung may statement dito si si Boying Rimulya. Ito, panoorin nyo to, Ito nyo to. After it's said and done, may mga bagay ako hindi pwedeng sabihin. Okay. Pero meron, sir. Meron. Kaya may mga bagay ako hindi pwedeng sabihin. Yun lang, I can limit myself to that. Pero dito pa po, sir, si Sen Bato sa Pilipinas. Dito pa naman yata. He's supposed to be in Pampanga. Is he also under surveillance currently? Or Under, we're tracing his whereabouts once in a while. Trace namin. Di ba? So ngayon, ang point dito mga kababayan, tingnan nyo to. Okay. Si Bato de la Rosa daw po is confirmed na meron daw ng arrest warrant. At ngayon, sabi nga po ni Ombudsman Rimulya, alam namin kung nasaan siya. Nasa Pampanga po siya. At sabi nga rin po ni DILG Secretary John Vic Rimulya, pag meron ng arrest warrant, arrestuin namin siya. So, ano ibig sabihin nun? Ibig sabihin ba na meron na pang manhunt kay Bato? Actually, pwede yun, No? Si Bato de la Rosa, meron ng manhunt laban sa kanya. Kasi ganoon din yun mga kababayan, Arrestuin nyo rin naman pala. Ang nintay nyo na lang pala dito is yung arrest warrant ng ICC, yung verified arrest warrant ng ICC. So habang kung sure naman talaga na meron na at lalabas na yan, so ngayon pa lang, minamanhunt na pala si Bato. Para hindi na makatakas. Sabi nga po ni Ombudsman Rimulya, si Bato di naman lumalabas ng bansa yan, nandito pa yan sa Pampanga. So alam niyo kung nasan. So, ibig sabihin nun, pag lumabas na po yung arrest warrant ni Bato, alam niyo kung nasan siya, kasi nga minamanhunt yun huliin nyo na lang. Diba? Parang yung napakaintindi ko, Correct me if I'm wrong, Kasi, ako naniniwala po ako mga kababayan, na hindi po sasabihin yan ni Boying Rimulya nang wala lang, diba? Kasi, una nakakapagtakas kasi nung una, Diba? Actually, isa ako sa mga nag-criticize niyan. Na sinabi ko, Ombudsman Rimulya, bakit mo naman sinasabi yan? Hindi nakapaghanda yan si Bato. Nasabi mo na kaagad na may arrest warrant tayo, hindi nakapaghanda yan. Paano nyo hulihin yan? Yun naman pala mga kababayan, Alam pala ni Ombudsman Rimulya na si Bato hindi pa lumalayas ng bansa. Siya po ay nasa Pampanga lang. At siya po ay arrestuin na raw po, sabi nga po ng Ombudsman. So, naka-under surveillance na pala si Bato. Binabantayan nyo na pala si Bato. At pag lumabas na nga po pala ito, monitored. Hindi, mas maganda manhunt Then monitored na lang pala. Sige. Monitored or surveillance. Pero, ganoon din yun
Ngayon, under monitored, pag lumabas na po yung arrest warrant, manhunt na yun. Diba? Oo nga, baka may GPS sa ulo. Baka may GPS sa ulo. O, diba? By the way, mukhang ganun din naman ang lalabas. Kasi ako naniniwala naman po ako na hindi po sasabihin ni Boying Rimulya yan. Kasi merong merong dahilan yan eh. Di ba sabi nga po ni Rimulya, di ba? May mga bagay akong hindi pwedeng sabihin. So ano gagawin natin? So syempre tayo? Mag-speculate lang po tayo. Syempre, ako naniniwala naman po ako na hindi naman tanga yan si Boying Rimulya. Minsan may mga statement na palpak, minsan, pero alam ko naman hindi naman po tanga yan. May rason po yan si Boying Rimulya kung ba't niya sinabi yan na meron ng arrest warrant si Bato. No? Meron dahilan yan kung bakit. Posibleng gano'n kasi mag-speculate lang tayo dito eh. Posible na tago talaga yun si Bato para alam na po nila kung saan siya hulihin. Kasi nga, under surveillance, monitored. Ngayon, pag lumabas na po yung arrest warrant, manhunt na. Napakadali na lang nun. Kasi sinurveillance na nila eh. Para kay Diskaya, di ba? Nga pala, tama, para kay Diskaya. Ngayon, nakakulong pala yung isa. Yung lalaki pala nakakulong. Yung babae yung nakalaya. Di ba? So, yun. So, ako gusto ko talaga makita yan, no? Na kunwari, lumabas na yung arrest warrant, diba to? Puta, under surveillance na pala siya, no? Tapos yun na. Hulihin na. Well, by the way, no, ang pinaka-question ko lang po talaga dito, mga kababayan, bakit pinapayagan po talaga itong si Bakla? Si Harry Roque, na magsalita laban sa ICC, habang nandun po siya sa loob ng Netherlands, parang parang ang tanga-tanga naman ng Netherlands. Pinapayagan nyo si Harry Roque na isang Pilipino na banyaga sa bansa ninyo, na sira-siraan po yung dahig, yung ICC. Di ba? Okay. So, yun mga kababayan. So, kayo po, naman sabi nyo nga po dito, sa arrest warrant nga po na sinasabi nga po ni Harry Roque. Kayo ba? Excited ba kayo sa manhunt na mangyayari kapag arrestuin na si Bato de la Rosa? Ano ay tsura ni Bato? Malamang nakakayayat na rin yun. Natingin ko lang. Diba? Para si Saldico, diba si Saldico nangayayat. Malamang ganun din si Bato. Baka nangangayayat na rin po ngayon. Next bongo. So yun mga ka-Streetwise. So maraming salamat sa inyong lahat. So dyan po sa mga nakasama ko po sa live stream po ngayon from the start hanggang matapos. Thank you po sa inyong lahat. At syempre dyan po sa ating replay. Syempre ano nga po masabi nyo nga po dito. So pa-like, pa-comment na rin po. At syempre pa-subscribe na rin po. Yan. So, thank you mga kababayan. Kita na ulit tayo. Baka mamaya po. May live stream po tayo mamaya ulit. Tingnan natin na. So, thank you po, no? So, kay Tel Toto Valdesa. Hello po kay Yisa Lee. Tama ba yan? Kay Trigger Woman. Kay Danny Reynado. Kay Albert Climacosa. Kay Tato. Yan. Kay Susana J. Kay Riotronics. Kay Semper. Kay Lady Bulb. Hello po kay Rollis. Yan. Kay Inigo. Yan. Hello po, no? Kay Island Touch. Kay Albert, dilo po, no, kay yan. So, thank you mga babae. Kita ulit tayo mamaya siguro. Salamat po. Thank you po. Bye-bye. Thank you po. Salamat. Bye-bye. Kay Eileen, maraming salamat po, no.